Breaking news mga kabayan, posibleng i-deploy ng Philippine Navy ang warships ng Pilipinas para sumabay sa mga resupply mission. Pangalawang breaking news, naval destroyer ng Amerika naglayag malapit sa Spratly Islands. China na bahala nga ba? Pangatlong breaking news, Chinese diplomat pinalaya sa isang bansa. Anong bansa kaya yun? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa pinakaunang pagkakataon, isang Chinese warship ang nambuntot sa mga barko ng PCG at BFAR. Ang barko na may numerong 500 ay sinasabing lumapit sa mga barko ng Pilipinas sa layong 300 yard. Sunod naman sa insidente na ito, sinabi ng National Task Force on the West Philippine Sea, posible umanong mag-deploy na din ang Pilipinas ng mga warship nito upang sabayan ang mga barkong nagsasagawa ng mga resupply mission ng PCG at BFAR na para sa mga mangingisdang Pilipino. Sinasabi din na ayaw ng Pilipinas ng gulo, ngunit ang China mismo ang nauna sa mga pagpapadala ng mga sasakyang pandigma. Nanawagan din sila sa China na ihinto na ang mga ginagawa nitong pagharang at panghaharas sa mga barko ng Pilipinas. Ayon kay ADG spokesperson Jonathan Malaya, may karapatan umano ang Pilipinas na mag-deploy ng mga warship nito bilang reaksyon sa ginawang pagde-deploy ng China. Samantala, taliwas naman ito sa naunang pahayag ng National Maritime Council na ayaw umano nilang humantong sa isang sitwasyon na magkaroon ng labanan sa pagitan ng militar ng China at militar ng Pilipinas. Iginiit naman muli ng National Maritime Council na hindi ipadadala ang mga barko ng Philippine Navy upang maiwasan na lumubha ang tensyon. Ayon naman sa isang statement ng Philippine Navy, minomonitor daw nila ang lahat ng kaganapan at tiniyak na sila ay nananatiling nakahanda para protektahan ang interes ng bansa. Sa iba pang anggulo ng mga balita, sa ikalimang pagkakataon ngayong taon, magkasamang naglayag sa karagatan ang mga barkong pandigma ng Philippine Navy, United States Military at Japan Maritime Self-Defense Force sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ang AFP ay hindi pa naglalabas ng mga detalye tungkol sa 5th Multilateral Maritime Cooperative Activity at kung saan ito isinasagawa. Ang JS Samidare ng Japan ay tila kabilang sa mga barkong pandigma na sumali sa activity, considering na ito ay nakadock sa Pier 15 ng Manila mula nung unang bahagi ng linggong ito para sa isang pre-sale conference. Ayon kay Colonel Xerxes Trinidad, ang ikalimang MMCA na nilahukan ng pinagsamang puwersa ng Japan, Pilipinas at Estados Unidos ay nagaganap ngayong December 6 sa loob ng EEZ ng bansa. Layunin nitong palakasin ang interoperability sa pagitan ng mga kalahok na bansa sa paraang naaayon sa international law at sa pagiging ligtas ng navigation, mga karapatan at interes ng bawat estado. Sinabi ni Trinidad na ang AFP kasama ang Australia, Japan at US ay nagsagawa ng pre-sale conference sakay ng Samidare noong Miyerkules. Ayon sa kanya, pinagsama-sama ng conference ang mga defense experts mula sa mga participating nations upang magkaroon ng palitan ng mga best practices at operational insights. Ang unang MMCA ng Philippine Navy kasama ang Japan, US at Australia ay ginanap noong Hulyo sa karagatan ng West Philippine Sea. Sa kabila ng mga problema ng bansa laban sa China, paulit-ulit na idiniin ng AFP na ang naturang combined maritime sales at exercises ay hindi nakadirekta sa anumang bansa. Pinanatili ng militar na ang mga MMCA at interoperability exercises ay sa pagitan lamang ng mga kaalyadong bansa sa loob ng territorial waters at EEZ ng Pilipinas. Samantala, sa iba pang mga balita, pinalayas ng Paraguay noong Huwebes ang isang Chinese envoy dahil sa umano'y pakikialam nito sa mga domestic affairs nito at paghimok sa bansang South America na putulin ang ugnayan at mahabang pagkakaibigan sa Taiwan. Binigyan ng 24 oras ang Chinese diplomat para umalis ng bansa.
Sa isang maikling pahayag, sinabi ng Paraguay Foreign Ministry na binawi nito ang visa ni Xu Wei, isang senior Chinese envoy sa Latin America na nasa Paraguay para sa taunang pagpupulong ng UNESCO na nagdeklara sa kanya ng persona non grata, gawa ng pakikialam nito sa mga internal affairs. Noong nakaraang araw, nilaktawan ni Xu ang UNESCO session at sa halip ay pumunta sa Kongreso ng Paraguay, kung saan nagdulot siya ng diplomatikong kaguluhan sa pamamagitan ng pagsabi sa Paraguay na iwaksi ang Taiwan o ang sinasabing self-governing democratic island na inaangkin ng China bilang teritoryo nito. Ang Paraguay ay ang tanging bansa sa South America at isa sa 12 sa buong mundo na kumikilala sa Taiwan bilang isang bansa. Ang gobyerno ng Paraguay ay nanatiling matatag sa pangako nito kahit na pinalakas ng Beijing ang paglabi sa mga foreign counterparts na ihinto ang pagkilala sa sinasabing isla. Mula sa mga halls ng futuristic Congress Building ng Paraguay, kung saan tumulong ang Taiwan sa pagpondo, idiniin ni Xu ang interes ng Beijing sa pagtatatag ng mga relasyon sa Paraguay. Ngunit sinabing ang responsibilidad ay nasa mga opisyal sa Paraguay na gumawa ng unang hakbang. Alinman sa China o Taiwan, inirerekomenda daw niya na ang gobyerno ng Paraguay ay gumawa ng tamang desisyon sa lalong madaling panahon. Sa pagtugon nito sa mga lawmaker, ipinahayag ni Xu ang prospect ng expanded trade sa Beijing kasama ng libu-libong mga advantages. Noong Miyerkules, nakatanggap ng pangbabatikos ang China mula sa Taiwanese Embassy na nasa Paraguay. At tinawag si Xu na isang infiltrator na naglalayong sirain ang matatag na pagkakaibigan sa pagitan ng Paraguay at Taiwan na nagsimula noon pang 1957. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Pinakamahalagang daanan ng tubig sa mundo, ang Panama Canal, apektado ng global warming at ng unpredictable weather. Ang pagdalang ng pag-ulan at tumataas na temperatura ay nagpapababa sa mga level ng tubig na nagpapahirap sa paglalayag ng mga barko sa mga lock ng kanal. Inaasahan na ang mga lawa sa Panama ay magtatala ng kasaysayan na pinakamababang antas sa tag-init ng 2023 na magtutulak sa mga awtoridad na magpatupad ng malalim na mga hakbangin sa pagtitipid ng tubig, pati na rin ang pagpapatupad ng ilang mahigpit na mga limitasyon sa draft. Habang ang mga awtoridad ay naghahanda na harapin ang mga uncertainty na dulot ng climate change, isang bagay ang naging malinaw. Ang patuloy na mababang level ng tubig tabang sa Panama Canal ay malaki ang epekto sa bilang ng mga barko, ang kanilang mga draft at ang kanilang kargamento. Ito ay hindi lamang nakakaapekto sa global na kalakalan, kundi pati na rin sa kapangyarihan ng Amerika. Ano ang epekto ng climate change sa kalakalan ng Amerika? At marahil mas mahalaga, sa kaso ng isang tunggalian sa pagitan ng US at China sa Pacific Ocean, maaari bang makaapekto ang mga limitasyon ng Panama Canal sa kakayahan ng US Navy na mag-redeploy sa isang emergency? Ngunit bago tayo magpakalalim sa pagsagot sa mga tanong na ito, tingnan natin ng mas mabuti kung paano nakakaapekto ang kakulangan ng pag-ulan at tumataas na temperatura sa paglalayag sa kanal. Ang Panama Canal ay isa sa pinakamalaking daanan ng tubig sa mundo upang ikonekta ang Atlantic sa Pacific Ocean. Isang series ng mga lock ang naglilipat ng mga barko pataas at pababa sa buong lapad ng kanal. Kailangan nito ang dalawang buong artipisyal na mga reservoir, ang mga lawa ng Alajuela at Gatun upang magbigay ng sapat na tubig tabang para ang mga sasakyan ay malampasan ang 85 feet na elevation o 26 meters na naghihiwalay sa dalawang karagatan. Ang mga bagong lock ay nag-operate na mula 2016 na nagpapahintulot sa ilan sa mga mas malalaking cargo vessel ng mundo na kayang maglakad ng hanggang 13,000 feet. 20 foot na mga container upang matravel ang kanal. Ito ay mahalaga sa paggawa ng Panama na isang pangunahing hub ng kalakalan ng mundo na ngayon ay nag-aambag ng halos 3.5 hanggang 6% ng global na kalakalan. Gayunpaman, ang lahat ng kalakalang ito ay umaasa sa predictable na pag-ulan.
bawat isa sa 12. 100 taong gulang na Panamax Lux ay nangangailangan ng humigit kumulang 50 milyong galon ng tubig tabang para sa bawat sasakyang dumaan. Kaya tuwing binubuksan ang mga lock ng kanal, milyon-milyong galon ng tubig tabang ang bumabalik sa dagat na sa huli ay napapalitan ng tubig ulan na nakukuha sa dalawang artipisyal na mga lawa sa itaas. Gayunpaman, ang mga dry season sa Panama ay nagiging mas madalas na ngayon ay nangyayari tuwing 3 taon. Kahit ngayon, ang panahon sa pagitan ng Pebrero at Abril 2023 ay itinuturing na isa sa pinakatuyong panahon ng pag-ulan sa nakaraang mga dekada. Malapit sa kanal at sa dalawang lawa nito, ang ulan ay bumaba sa 50% ng normal na level at sa ilang mga kaso ay sa 25% lamang. Nakakabahala ito dahil ang mga buwan na ito ay nagkakasabay sa simula ng panahon ng tag-ulan na mahalaga sa pagpuno muli ng mga lawa para sa tag-init. Dahil sa kakulangan ng ulan, ang dalawang lawa ng Alajuela at Gatun na mga imbakan ng tubig ay kritikal na naubos na nag-force sa Panama Canal Authority na muling suriin ang kanilang mga regulasyon sa navigation. Noong June 2023, ang Canal Authority ay naglabas ng mas mahigpit na mga restriction sa draft at ibinaba ito mula sa normal na antas na 50 feet o 15.24 na metro hanggang 43.5 feet o 13.41 na metro. Ito ay nangangahulugan na kung sa normal na kondisyon, kapag ang isang sasakyang pandagat ay nasa tubig nang humigit kumulang na 50 feet sa ilalim ng tubig, ngayon ay 44 na lamang ito. At ang mga limitasyong ito ay maaaring lalong ibaba kung magpapatuloy ang tagtuyot. Ang 6-foot difference sa draft ay maaaring hudyat sa isang maliit na pagbabago. Ngunit ito ay nagdudulot ng malalaking epekto para sa shipping industry. Para sa simula, napipilitan ang mga shipping companies na mag-load ng mas kaunting mga container upang sumunod sa mahigpit na mga restriction sa draft. Ito ay nangangahulugan na hindi lamang ang mga barko ng container ay nagdadala sa average ng 40% na mas kaunting kargamento bawat paglalakbay. Ngunit ito rin ay nangangahulugan na upang dalhin ang buong kargamento ng isang solong barko, kinakailangan ng 2 biyahe. Ang Panama Canal ay tumutugon sa humigit kumulang na 6% ng pandaigdigang kalakalan na may average na 32 hanggang 38 na mga sasakyang pandagat na naglalakbay sa pagitan ng Atlantic at Pacific Ocean bawat araw. Kaya ano ang mangyayari kung ang mga level ng tubig ng artificial lake ay maging kritikal na mababa na nagpapahirap sa navigasyon? Tulad sa kaso ng isang barko na naipit. Mula sa punto de vista ng kalakalan, ang mga epekto nito ay maaaring malaki. Naalala mo ba ang 6 na araw na blockage ng Suez Canal noong 2021? Well, para sa bawat oras ng na-block na navigation, iyon ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $400 million sa nawalang kalakalan. Sa kaso ng Panama, hindi bababa sa 228 na mga barko ang magiging congested sa paligid ng Panama Canal sa loob ng 6 na araw. Ito ay malaki ang epekto sa mga kaalyado ng US-Asia tulad ng Japan, Korea at Taiwan na umaasa sa mga importasyon ng langis at gas mula sa US. Ang epekto para sa US ay magiging mas malaki dahil humigit kumulang 73% ng mga barkong na stranded ay mula o patungo sa United States. Gayunpaman, ang pinakamahalagang kawalan ay malamang hindi economic. Sa katunayan, ito ay maaaring ang paghina ng American military power projection sa buong Indo-Pacific. Ang Panama Canal ay pangunahin at strategic na infrastruktura para sa US power projection. Sa panahon ng mga alitan, ginamit ng husto ang kanal para mailipat ang mga assets sa iba't ibang operational theaters. Halimbawa, sa World War II, humigit kumulang 16,000 US warships ang gumamit ng kanal. Mga 20 taon pagkatapos sa kasagsagan ng Vietnam War noong 1968, humigit kumulang 1,500 US governmental ships ang dumaan sa waterway na ito.
Naging napakahalaga ang daanang ito na sa isang punto, humigit kumulang 90% ng mga bala at 30% ng mga supplies na ginamit ng mga sundalo sa Vietnam ay dumaan sa kanal na ito. Hindi lamang sa panahon ng mga alitan, ngunit marahil mas lalo na sa panahon ng mga emergency, ang strategic na halaga ng kanal ay naging mas mahalaga. Sa panahon ng 1962 Cuban Missile Crisis, nagawang magpadala ng Pentagon ng 30 ships mula sa Pacific Coast patungo sa Caribbean sa loob lamang ng isang araw. Lalo itong binigyang diin ng mga salita ng 4 na kilalang admirals na sumulat ng liham para pigilan si President Jimmy Carter na isuko ang Panama Canal. Ang aming karanasan ay nasa bawat krisis na nagaganap sa panahon ng aming serbisyo noong World War II, Korea, Vietnam at ang Cuban Missile Crisis. Ang halaga ng kanal ay talagang binigyang diin ng emergency transits ng aming naval units at malawakang logistics support para sa armed forces. Habang tila kinikilala ng United States ang China bilang pangunahing strategic competitor nito, ano kaya ang magiging papel ng kanal sa kaganapan ng isang alitan o isang 1962 Cuban-like crisis kasama ang Beijing? Paano kung ang mas mainit na klima at mas tuyong mga buwan ay magkakasabay sa krisis na naglilimita sa bilang ng mga barko na makakadaan sa kanal? Para masagot iyan, kailangan muna nating tignan ang mga same historical cases at ang huling beses na lumaban ang US sa isang peer-to-peer conflict sa Pacific ay noong World War II nang harapin nito ang Imperial Japan. Sa simula ng World War II, nagpakita ang Japan ng malaking naval threat sa US. Bagamat ang German at Italian navies ay nagpakita ng credible capacity sa Mediterranean at North Seas, tanging ang Imperial Navy lamang ang direktang nagbanta sa US shores. Sa simula ng World War II, ang Imperial Navy ay may humigit kumulang 238 capital ships sa Pacific laban sa 345 US Navy vessels, ngunit kumakalat sa dalawang karagatan. Ngayon, balik tayo sa kasalukuyan. Nagpapalakas din ang China ng kanyang Navy sa ilalim ng panawagan ni Xi Jinping para sa modernisasyon ng militar. Bagamat kalahati lamang ng kabuuang tonelada ng US Navy, ang People's Liberation Army Navy ng China ay may mas mahigit na 60 warships kumpara sa US. Ngunit marahil ang pinakamahalagang bagay na dapat isaalang-alang sa mga kalkulasyong ito ay ang China ay kailangan lamang maging concern tungkol sa isang karagatan. Samantalang ang US ay may main fleet na nakadeploy sa parehong Atlantic at Pacific Oceans at umaasa sa Panama Canal upang mag-ugnay sa dalawa sa panahon ng mga emergency. Ang isang publication ng Naval Postgraduate School noong 2022 ay nagbibigay sa atin ng estimate batay sa data ng World War II ng pagdepende ng US Navy sa transit ng Panama Canal sa isang senaryo ng tunggalian sa China. Batay sa mga estimate, kung magaganap ang isang malaking tunggalian ng kapangyarihan sa China, ang mga transit sa pamamagitan ng kanal para lamang sa mga barko ng US Navy ay tataas ng higit sa 28,000 sa isang taon, na doble sa kasalukuyang kabuuang taon ng mga transit. Ngunit ang katotohanan ay dahil sa pagbabago ng klima at sa mga epekto nito, ang pag-navigate sa kanal ay na-strain na. Ang mga autoridad ng kanal ay nagpapababa ng kabuuang bilang ng mga barko na maaaring ligtas na tumawid sa mga lock nito bawat araw. Binalaan ng Panama Canal Authority na ang dami ng mga barko na kayang mag-transit sa kanal ay mababawasan mula sa normal na 30 hanggang 38 sa tanging 28 hanggang 30 lamang sa isang araw. Sa kaso ng isang tunggalian sa pagitan ng US at China, ang Panama Canal ay mahalaga sa muling pag-deploy ng mga puwersa mula sa isang teatro patungo sa isa pa, lalo na sa isang sitwasyon ng emergency. Paano kung mangyari ang isang bagong Pearl Harbor sa Guam o sa isang naval base ng US sa Japan? Paano kung ito ay mangyari kapag ang kanal ay nasa ilalim ng malubhang tagtuyot? Ngunit, kahit na hindi isinasaalang-alang ang isang buong tunggalian, ang mga tagtuyot at ang pagbaba ng supply ng tubig tabang sa Panama Canal ay maaaring maging isang malaking sakit ng ulo
para sa Washington kung ang mga ruta ay kailangang ilipat sa ibang lugar. Ang problema ay nawala masyadong maraming alternatibo na kahalintulad na epektibo sa oras.